Samantala, Independent Commission for Infrastructure tiwalang malaki ang maitutulong sa kanilang tungkulin ng panukalang magpapatatag pa sa kanilang komisyon. Inihayag yan ng ICI kasunod ng pagtitiyak ng Kamara na tututukan ang naturang bill. Gayon din ang isinusulong na anti-dynasty bill. Si Mela Lesmora sa sentro ng balita. Sa pagbabalik sesyon ng Kongreso, nangako si House Speaker Faustino Bogie-D. III na bibigyang prioridad nila ang pagpasa ng panukalang magpapatatag sa Independent Commission for Infrastructure. Ayon kay Speaker D, dapat nang tapatan ng mas mahigpit na hakbang ang mga ulat ng katiwalian at ghost projects sa bansa. Bukod sa ICI bill, isusulong din daw ng House Leader ang anti-dynasty bill bilang bahagi ng mga hakbang kontra korupsyon ng Kamara. Hindi sapat ang galit. Kailangan natin ang solusyon. Ang ICI bill ay makakatulong upang mapanagot ang mga individual na sangkot sa katiwalaan sa flood control projects. Malinaw ang ating mensahe. There will be zero delays in the passage of this measure because our people have zero tolerance for corruption. Kaya malinaw din po ang direktiba natin dito. We will pass this before we adjourn this December. Ang mga proponent ng ICI bill, ikinalugod naman ang anunsyo ni Speaker D. Sa ngayon, patuloy ang pag-usad ng panukala sa committee level. I think we have enough inputs para tapusin na ito. Nag-appoint na rin ng chairman ng technical working group within the week matapos yung consolidated version para ito ay maaprubahan na ng komite at maisalang na sa plenaryo. Sa panig naman ng ICI, pabor din sila sa panukalang magpapatatag sa kanilang komisyon. Tiyak na makatutulong daw kasi ito sa pagtupad ng kanilang tungkulin. We welcome that any other additional powers granted to the ICI or this time with the creation of a new commission will be welcome because it will make the task more efficient and faster. Mela Lesmoras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Huwag po kayong bibitiw dahil marami pa kaming ihahatid sa pagbabalik ng Sentro Balita.